Maganda siguro, dito na lang kayo umupong tatlo. Pag pogi daw sa unahan. Alam mo yung mga nakaupo sa likod. Ay, magaganda. Magaganda yung nasa likod eh. Dito na kayo, mga tuto. Yan. Bakit kayo tumatawa dyan? Nasa gitna kayo, no? Meet lang, meet. Okay, sige. Salamat sa Panginoon. Okay, sige. Salamat sa Panginoon. So, we praise the Lord. Meron dito tayong mga kasamang bago. Wag muna kami magsasalita ha. Si Zeus at si James. Hindi. Teka. Ah, ah, James Reed. Sino? Jeff! Oh, si Jeff. Ikala ko James dati ang pangalan mo eh. Si Rain. Yan, si Rain. Ay, salamat sa Panginoon. Praise the Lord. So, kasama din natin yung mga not so new faces. Si Brother Ace, Janice, at saka si Brother Don. So, salamat sa Panginoon. Sa pagkakataon na ipinagkaloob ninyo para sa amin. So, I know for siguro kaunting kahit kaunti, meron kayong pagtatanong. Kaya kayo matindite kasi may gusto kayong malaman. Or dahil natatakot kayo sa mga nag-invite sa inyo. Pero sana you are a bit curious about Christianity. Sabi nila, and it is true that Philippines is predominantly Christians. Pero bakit ba tayo Kristiyano? Ano ba ang Kristiyano? Sabi nila, kaya tayo Kristiyano, o may mga tinatanong, bakit ka Kristiyano, o bakit ka naniniwala sa kung anong pinaniniwalaan mo? Ang sabi niya, kasi ang magulang ko ay ganito na. Pinanganak ako sa ganitong paniniwala, kaya ganito na rin ako. So, ang question natin is, maganda bang reason yon para paniwalaan natin, panindigan natin, at tayuan natin dahil lang sinabi ng ating magulang o dahil kinagis na natin. Okay? So, as we know, minsan nagkakamali din ang magulang natin dahil sila'y tao lang din. At hindi pwede nating gawing reason na dahil tayo lumaki sa isang ganitong paniniwala ay tama na yon. Kaya dapat mahalaga na sinasaliksik natin ang bawat nating paniniwala. Ngayon, ang ating pong pag-uusapan, Sister April, Miss Beautiful, okay? So, 3 reasons kung bakit mas higit ang Kristyanismo kaysa sa kahit na anong paniniwala. It's because of resurrection, redemption, and restful hearts. Mamaya, iikot tayo pabalik dyan. Okay? Para magkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa. Resurrection o muling pagkabuhay, redemption o pagtutubos ng Panginoon, at pangatlo, ang tahimik na puso o pusong walang pangamba. Pero bago tayo magpatuloy, kailangan muna nating malaman kung meron ba talagang katotohanan. Is there really truth? Okay? Sabi po dito, when we talk about Christianity, it begs the question na patunayan natin na meron talagang Kristo. Kasi dyan po nanggaling ang Kristyanismo. Kay Kristo, tagasunod ni Kristo. At kung merong Kristo na dapat tayong pag-usapan, kailangan natin siyang pag-usapan bilang anak ng Diyos. Kasi sabi ni Kristo, siya ay anak ng Diyos. At kung merong anak ng Diyos, which is our Lord Jesus Christ, kailangan natin pag-usapan yung Diyos na merong anak. At mamaya titingnan natin kung anong konteksto ng salitang anak ng Diyos. So we should begin with the existence of God. Pero bago yun, kailangan muna natin pag-aralan kung ano ang katotohanan. Malalaman ba natin ang katotohanan or ang katotohanan ba ay absolute? At pangatlo, matututunan ba natin o kaya ba nating malaman kung ano ang katotohanan? Ngayon, ang tanong natin, ano ang katotohanan? Yan ang tanong ni Poncio Pilato sa Panginoong Jesus. Tell me the truth. Pontius Pilate is seeking to know the truth about Jesus Christ. Ngayon, tingnan natin ito. Ano yan? Yang nandyan sa unahan or nandito sa ating, anong picture yan? Table. So, hindi natin pwedeng sabihin na ito ay chair. Tama? Hindi natin pwedeng sabihin na ito ay isang pizza. Ito ay isang table, lamesa. Okay? So, it is table. So, the truth is, pag in-explain natin kung ano ba ang ibig sabihin ng katotohanan, ang katotohanan ay nagsasabi kung ano talaga ang isang bagay. That is the truth. Pangalawa, the truth corresponds to reality. Kung ano talaga siya, yun ang katotohanan. At pangatlo,
what matches the object. So, hindi natin pwedeng sabihin, pag sinabi natin yung table na yon ay isang chair, hindi na yung katotohanan. Ang tawag na doon ay kasinungalingan. Okay? So, that is the opposite of truth. That is false. That is a lie. Sige po. So, a true statement matches its object. So, yung table na yan ay rightfully table. Ang sabi po ni, sino ba yan? Si Aristotle. Ang sabi ni Aristotle, to say what it is, that it is not, or what it is not, that it is false. While to say of what is, that it is, and what is not, that is not, is true. Basically, ang sabi po ni Aristotle, kung ano talaga yan, yun dapat ang sabihin mo. Kung ang isang bagay ay hindi yun, huwag mong sabihin kasi hindi yun totoo. Yan po ang sinasabi ni Aristotle. Okay? So, bakit ito naging problema ngayon sa atin? Bakit kailangan tayo dito magsimula? Kasi, meron ngayong nagtatalo kung what is a man and what is a woman. Sa kanila, maraming tao nagsasabi na ang lalaki ay pwedeng maging babae at ang babae ay pwedeng maging lalaki. But that is simply not the truth. Ang sabi po dito, what is lalaki? To say that it is a woman, where in fact it is a man, that is false. That is a lie. Tama? Next po. Ngayon. Sige po, next. To say, yung kanina nga pala. Yan. To say, yung lalaki, halimbawa ako, to say that I am not a man, where in fact I am a man, false pa rin yun. Okay? Ngayon, kung ang isang lalaki, ako, ay sinabihan na isa akong lalaki, that corresponds to what I really am, that is the truth. Ngayon, ako, bilang lalaki, sinabi sa akin na hindi ka naman babae. And that is what corresponds to reality. And that is true, yung statement na ako ay lalaki. Ngayon, bakit tayo nagka-problema? Next po. Next po. Yan. Nakita niyo na yan? Okay? That is a prevalent scenario sa bayan natin ngayon. Where the waiter called this man a sir. He is telling the truth. Tama? Pero, si sir, hindi siya pumayag. So, sino nagsasabi sa kanila ng totoo? Sino ang nagsasabi ng isang bagay that corresponds to reality? Yung waiter o si Sir Jude? Diba? Yung waiter. That is why it is important for us to know about the truth. Kasi po, hindi tayo pwedeng mabuhay sa kasinungalingan. And truth is absolute. Okay? Meron pong mga kalaban ang truth kung bakit. Sige pa, next na po. So, that is kabaliktaran ng truth. Ano po? Ang katotohanan po, ang kasinungalingan po ay hindi magiging katotohanan kahit na ito'y convenient para sa iyo. Okay? Ang katotohanan po, ang kasinungalingan po ay hindi magiging katotohanan kahit na napaalis ka nito sa trouble. Halimbawa, sabi ng magulang mo, gumawa ka ng assignment. Pero, umalis yung magulang mo. Pag-alis ng magulang mo, nag-ML ka. Dumating yung magulang mo. Sabi niya, gumawa ka ba anak ng assignment? Baka cellphone ka ng cellphone. Ang sabi mo, aba, naggawa po ako ng assignment. Sige, hindi kita mapapagalitan. Is that really the truth? Hindi lang dahil inalis ka nito sa kapahamakan, hindi lang dahil pinaniwalaan ito ng magulang mo, that makes it the truth. Because it does not correspond to reality. Okay? Sige po. So that is, yan ay ang salungat ng katotohanan. Yan, meron po mga prevalent ideas sa bayan, sa buhay natin ngayon. And I am very afraid na ito po'y pumapasok na sa atin. Lalo na sa age ng social media. Nakukuha na natin ang ideology ng Western culture. Okay? So, ano po yung opponents of the truth? Okay? Sige po, next. Yan.
first component ng truth is pluralism. Okay, sabihin nyo nga, pluralism. Diba? Hindi lang ako nahihirapan. Pluralism. Ang pluralism, it says or it affirms opposite truth. Okay? So sabi po dyan, all religions should coexist. They should accept one another. Is it really possible? Tingnan po natin kung ano po ang sinasabi ng salita ng mamaya i-compare natin Islam and Christianity. Kung pwede ba silang maging parehong tama. At this point, hindi pa natin sinasabi na tama ang Christianity, mali ang Islam. We are merely comparing them para isabihin sa atin na hindi sila pwedeng tama pareho. Okay? So, let's see. Ang sabi po dito ng law of non-contradiction, hindi pwede ang dalawang bagay o two opposite and contradictory statements cannot be both true at the same time and at the same sense. Okay? Hindi pwede yon. For example, hindi ko pwedeng sabihin na ang tatay ko ay patay na at sasabihin ng nanay ko na ang kanyang asawa ay o ang tatay ko ay buhay pa. Hindi pwedeng parehong tama yon. Tama, ano po? Hindi pwedeng buhay at patay ang tatay ko sa iisang pagkakataon. Ngayon, the reality is, ang tatay ko po ay patay na. 31 years na. Okay? So, let's see. Let's look at Christianity and Islam. Sige po. Sa Christianity, next po. Sa Christianity, ang sabi dito, God, or sa Islam, ang sabi is, there is only one person. God is only one person. Pero tayong Christianity, ang sabi natin, God is only one God, but in three persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Second, sabi po ng Islam, Jesus is merely a man and not a God. Ang sabi ng Kristyanismo, Jesus is truly a man, but He is more than a man, He is also God. Ang kamatayan ni Kristo sa Islam, sa Quran, hindi sila naniniwala na si Kristo ipinako sa krus at namatay. Pero ang Kristyanismo, we confirm and affirm that Jesus Christ died on the cross and then He was risen up on the third day. So hindi yun naniniwala ang Islam doon. Bible is corrupted, ang sabi ng Islam. Ang sabi ng Bible, the Bible is not corrupted, sabi ng Christianity. Salvation, faith by good works or faith and good works. May pananampalataya ka kay Allah at gumagawa ka ng mabuti para kay Allah na matatabunan yung mabuti mo ay masama mong gawa. So, dapat ganon. So, dalawa ang dapat mong gawin. Maging mabuti ka at manampalataya ka kay Allah. Sabi ng Christianity, salvation is not by good works, but as a free gift to all who believe. Now, the question is, can they both be true? Pwede bang sabihin natin na pareho silang tama? Hindi kasi opposite nila eh. Opposite sila. Okay? Pag sinabi natin, tama ang Islam, ibig sabihin, mali ang Christianity. Kasi naniniwala ang Islam na hindi namatay si Kristo. So, pag tama ang Christianity, mali ang Islam. Pag namatay si Kristo sa krus, mali ang Islam. Kaya po, sabi nga natin kanina sa first part natin, that what sets Christianity apart is the death and resurrection of Jesus Christ. Now, let's continue sa opponents ng truth. Sabi po dito, pluralism is self-defeating. Paano self-defeating? Ang sabi po ng pluralism, lahat ng katotohanan ay tama. Or lahat ng gusto mong sabihin ay tama. Pero pag sinalungan mo ang pluralism, sasabihin no na mali ka. Paano yung kala ko lahat ng sasabihin ko tama? Pero sabi ng pluralism, pag sinulungan ko ang pluralism, ito ay magiging mali. So, it's self-contradictory. Now, relativism, ano naman relativism? It denies absolute truth. Ang sabi nito, Jesus is true for you, but not for me. So, ibig sabihin, pwede daw na merong magkaibang truth. Ano yung problema natin sa relativism? Relativism is inconsistent. Halimbawa, bumili ka sa, naghulog ka sa bangko ng
pesos. Or, hindi pala, 100 pesos naghulog ka sa bangko. Kinabukasan, pumunta ka sa bangko at sabi mo, Miss Teller, kukunin ko na ang aking 10 million pesos. Sabi na, oh, sir, kahapon lang nag-withdraw ka, nag-deposit ka 100 lang. It's true for you, but not for me. For me, 100 million ang inilagay ko. Akin ang 100 million ko. Pwede ba natin gawin yun? Hindi ano. So, hindi pwede ang relativism. There's only one truth. The truth is, 100 lang ang inilagay mo, 100 lang ang makukuha mo. Okay? So, relativism is very contradictory. And it also is self-defeating. Sige nga po. Pag may nagsabi na, there's no absolute truth, sabi ng relativist, sasabihin mo naman, absolutely true ba ang sinabi mo? O baka naman hindi. Di ba? It collapsed on its own. Okay, next is, relativism allows for contradiction. So ano pa po? Next po. Sige po, next na po natin yan. Relativism allows everyone not to ever be wrong. Isipin nyo ba sa school, nag-check kayo ng test paper, sabi ng teacher nyo, okay, question number 1. The answer is letter A. Ma'am, sa inyo tama yan, pero sa akin ang tama, letter B. Pwede ba yun? Patay, kung panahon namin noon, namura na ako ng teacher, napalo pa ako talagang combo lagi ang teacher. Hindi pwedeng lang ang teacher eh. Hindi pwedeng pagalit lang. Noong panahon namin, may palo yun. Merong pagalit at may patayo pa. So, 3 hits combo lagi kami nung elementary kami. So, relativism is not really allowed. Hindi talaga pwede. Lalo sa buhay natin ngayon. And, what else? Okay, it is true that if truth is always relative, then I can never be wrong. If someone claims that I'm wrong, then I can say, it's right for you, but not for me. Pag kinuha ko ang cellphone nyo, sasabihin ng isang bata na kinuha na ko cellphone, hoy, akin yan! Well, it's true for you, pero for me, akin to. Diba? Hindi pwede yun. It will not fly in our world sa oras na ngayon. Okay? So, relativism, kagaya na sabi natin, it hinders from learning the truth. So, hindi tayo makakatapos sa pag-aaral. Okay, next po is, next opponent of truth. Okay, may objections pala muna bago tayo magtuloy. Objection! Truth change, sabi nila. Noong unang panahon, naniniwala ang mga tao that the earth is flat. Okay? At para sa kanila, tama daw yon. But ngayon, because of advancement of science, people believe that the earth is round. Okay? Kita mo, pastor? Noong unang panahon, ang totoo ay flat earth. So, nagbabago ang katotohanan. Actually, hindi po nagbabago ang katotohanan. Noong una pang panahon, bilog na ang mundo. Mali ang paniniwala ng tao. You see, truth is not invented. It is discovered. So, nung nakita nila na ang mundo daw ay bilog, na-discover nila ang katotohanan. And even Galileo Galilei, who proposed that the solar system is centered by the sun, kasi noon nakala nila ang sentro ng solar system ay ang Earth. Kasi umiikot yung mga yung mga stars at saka yung buwan at araw sa Earth. Pero nung pinropose na merong ang center ng solar system is the sun, ridiculed pa yung nagsabi noon. Pero later on, na-realize nila na tama talaga that the center of the world or the center of the solar system is the sun. So they discovered the truth. Okay? Ngayon, yan nga po yung sinabi natin kanina. Ngayon, sige po. Next po. Okay. Sabi nila, bakit naman gano'n? Too harsh naman. So, narrow naman ang katotohanan. By definition, all truth is really narrow. It does not allow for any other explanation. Kagaya ng sinabi natin, table will remain a table. 1 plus 1 will always remain 2. Kahit saan yan, kahit sa Amerika, kahit sa China, dito sa Pilipinas, 1 plus 1 will always be 2. And to say that it is 3, 4, 5, 6 will always be wrong. Okay? So, yeah, truth is
narrow. Kasi nga po, when we apply it to religion and to yung paniniwala ng tao, pag tama ang atheism, it also means that Christianity is wrong. Kung tama ang atheism. Okay? Kung tama ang skepticism, mali ang ibang paniniwala. So truth is very narrow. Isa lang po talaga ang katotohanan. That's why we seek to know what is the truth. Kasi po napakadelikadong mamuhay sa kasinungalingan. Okay? Yan na po. Next na po natin. Yan. Another is skepticism. You doubt all truth. It's ito ay self-contradictory din to. Kasi sa kanila, tama na pagdudahan mo lahat ng katotohanan. Ngayon sasabihin mo, tama ba na dapat kong pagdudahan ang lahat ng katotohanan? So the statement itself, pinagdududahan mo na. So hindi na to katotohanan. So nagko-collapse po yung skepticism sa kanyang sarili. Okay, next po. Sige po, yan, inconsistent. So ganun din kanina, pag skeptic ka, sabi nung pumunta ka sa, naghulog ka ng 10 piso sa isang bangko, tapos withdraw mo, naghulog ka ng 10,000, tapos sasabihin mo sa teller, gusto ko nang i-withdraw yung 10,000 ko. Sasabihin naman ng teller, sir, feeling ko hindi ka nagsasabi ng totoo. Feeling ko 10 piso lang ang inilagay mo dito. Hindi pwede, magagalit ka nun pag gano'n, di ba? Hindi pwede po ang skepticism. Right? So next, sige na po, next na po natin, self-defeating, skeptical, agnosticism. It denies all truth. Ibig sabihin daw ay you cannot fully know. Hindi mo talaga malalaman. Sige po, next po. Again, agnosticism is self-defeating. When we talk about God, an agnostic will say, hindi mo makikilala talaga ang Diyos. Hindi mo malalaman ang kahit na anong bagay patungkol sa Kanya. Pero yung agnostic, sinasabi niya, nagsasabi siya ng isang bagay patungkol sa Diyos na hindi niya nakikilala. Alam niya sa sarili niya na hindi niya nakikilala ang Diyos. So it just shows na meron siyang alam patungkol sa Diyos. So self-defeating pa din. Okay? And the reality is, we can really know the truth. Sige po, Sister April. Postmodernist affirms all truth. Yan po ay everything is permissible. Okay? Kung para sa iyo, ikaw ay isang babae, pero ikay lalaki, that's your truth. Kung para sa isa naman, na ang kanyang pagkilala sa kanyang sarili ay isa siyang lalaki, kahit na siya'y babae, in a postmodernist world, pwede yun. Pero ang tanong, is there really no truth? Wala ba talagang katotohanan? Yun ang sabi ng postmodern walang katotohanan. Sasabihin mo naman sa postmodern totoo ba yan? So pag sinabi niya, totoo yung sinabi ko na walang katotohanan. Self-defeating pa rin. Ano po? So, there's only one explanation that there is truth and the truth is knowable. And lastly, truth is absolute. And third is truth is knowable. Okay, so let's proceed. So to say otherwise, that the truth is unknowable is also self-defeating. Kasi may sinasabi ka na patungkol sa katotohanan Meron ka nang nalalaman patungkol sa katotohanan. Okay? So it is self-defeating to say that the truth is unknowable. Okay, next po. The truth is knowable. Yeah. Ang katotohanan, pagdating sa pera, pagdating sa seguridad, pagdating sa medicine, pagdating sa relationship, pagdating sa kaso sa court, gusto natin ang katotohanan. Di ba? Pero bakit pagdating sa isang bagay patungkol sa Diyos, ayaw na natin ang katotohanan? Parang, bakit kaya gano'n? Okay? All truth claims is absolute, narrow, and exclusive. Okay? Next na po. And even pluralists claim that every religion is true is an exclusive claim. Since it excludes yung opposing statements sa kanya. Alright? Sige po. The truth about truth. The truth, again, is discovered. It is not
invented. It exists independently of anyone's knowledge of it. Sige po. Belief cannot change a fact no matter how sincerely they are held. Hindi porket sa isip ng isang tao na, babae talaga ako eh. Paggising sa umaga, babae talaga ang pakiramdam ko eh. Ha? Pero kita mo naman, bigotilyo. Ang laki ng muscle. Di ba? Parang hindi talaga eh. Lalaki talaga eh. Diba? Kahit gaano ka kasincere sa paniniwala mo, if it's not the truth, it is not the truth. Okay? Again, it is transcultural. Kahit tayo pumunta sa Amerika, pumunta tayo sa China, India, North America, South America, sa Antarctica, 1 plus 1 will always remain as 2. Okay? Also, being raised in a given culture does not make their beliefs true. Nazism and racism cannot be true even if people believes in it. Okay? Kahit mga tao, mga nabuhay sa Austria and Germany, cannot be true. Right? Because no matter how sincere you are, false will be false. Even your attitude towards truth, kahit sinusuyo mo ang isang tao gamit ang kasinungalingan, ito pa rin ay kasinungalingan. At kahit sindakin mo ang tao ng katotohanan, ito'y mananatiling katotohanan. Truth is absolute. Contrary beliefs are possible. Contrary truths are not possible. Ano ibig sabihin nun? Pwedeng magkakaiba tayo ng paniniwala. It is possible. Pero ang katotohanan, hindi pwedeng magkakaiba din. Pwedeng halimbawa, itong cellphone na ito, pwedeng sabihin mo, to you, naniniwala ka ng cellphone ito ay mamahalin. Ako, naniniwala ako na mumurahin lang kasi binigay lang to sa akin. So, it is different. Pero hindi tayo pwedeng magkaiba na itong cellphone na ito ay bola. There's only one truth. This is a cellphone. Right? Okay. Ngayon, i-diretso nyo na po, Sister April. Okay. So, example. Meron daw 2, 4, 6 na bulag na dinala sa isang elepante. Sige po. So, yung isa, napahawak siya doon sa susungot, doon sa taas ng elepante. Sabi niya, ito ay isang sibat. Sabi ng isang bulag. Yung isang bulag naman, hinawakan yung binti ng elepante. Sabi nun, isa itong puno Sabi ng isang bulag, napahawak siya doon sa ilong ng elepante. Sabi niya, isang ahas. Yung isa naman, hinawakan niya yung buntot. Sabi niya, tali ito, tali. Yung isa naman doon sa katawan, umakyat doon sa katawan ng elepante. Sabi niya, ang pagsatibay na, na dingding. Ngayon, magkakaiba ba sila ng belief? Yes, di ba? Pero tama ba silang lahat? May tama ba sa kanila? Wala. Paano ka lang magiging tama? Pag nakakakita ka at makikita mo na ito yung isang elepante. Kaya delikado pong mabuhay nang hindi alam ang katotohanan o atin pong isinasantabi ang katotohanan. Sige po. Ngayon, we go to the existence of God. Kasi po, ang sasabihin ko sa inyo, it is true that God exists. Unang-una, it is true that God exists. Ano uli ito? Cellphone, tama? Halimbawa, wala tayong lahat. Umalis dito ang mga nakatira. Wala tayong lahat. Umalis. Pagbalik ko dito, nakita ko itong cellphone na ito nakapatong doon sa table. Na wala naman ito. Wala kahit anong bagay dito. Wala ding table pala. Wala table. Wala kahit ano. Pagdating ko dito, itong cellphone nakapatong dyan sa gitna. What is our assumption? Ano ba yung assumption natin? Basta na lang lumitaw yung cellphone. Bloop, cellphone. Pwede ba yun? Our assumption will be, may taong pumasok at naglagay ng cellphone doon sa loob na yun. Tama? Yan po yung tinatawag natin na law of causality or cause and effect. Pag merong bagay dyan, may naglagay dyan. Okay? So halimbawa, itong cellphone kong ito, next mo na po.
Sister April na maganda. Okay, does God exist? Okay, bola. Bola yan. For example, yung bola ang nandyan. Not dito cellphone. So, ganun pa rin. Pag nandyan yung bola, ibig sabihin may naglagay sa bola. Ngayon ang tanong ko sa inyo, does size matter? Halimbawa, hindi bola ang nakalagay. Halimbawa, isang globo. Nandyan, mas malaki globe. Pwede pa rin ba natin sabihin na may naglagay dyan, hindi lang itong basta lumitaw? May naglagay pa rin. Ano po? Ngayon, the question is, how about this one? Yan. Ano po yan? That's the sun. The size does not matter. Di ba? Pag nandyan yan, may naglagay dyan. The sun is there. Yeah, the question now is, does shape matter? What if yung bola o itong cellphone ay hugis pa triangle? May cellphone pa ganun. Hugis pa triangle, nandyan. It would not matter kung anong shape niya. Basta nandyan siya, may naglagay sa kanya. How about these shapes? The entire Milky Way galaxy. Does it matter? Hindi po Basta nandyan siya, may naglagay dyan. That is the law of causality. Does quantity matter? 10 cellphone na nakita ko dyan. Bebenta ko yung iba. 10 cellphone na nakita ko dyan. Ang iisipin ko, may mabuting tao na naglagay dyan ng cellphone. The quantity does not matter. Billions upon trillions of stars in the heavenly bodies. It does not matter. If it's there, someone put it there. Right? That is the principle of causality. Yeah. The question is, if the universe is there, who put it there? What if the universe was always here? Tama ito. In the late 19th century, earlier 19th century, the prevalent thought was the universe is constant. Ibig sabihin, the universe is self-sustaining. Ito'y nag-exist. Actually, ito ang gustong patunayan ni Albert Einstein nung ginawa niya yung General Theory of Relativity. Very good mga students. General Theory of Relativity. Kaso, nalungkot siya. Bakit? Kasi yung equation niya proves that the universe is not constant or it is not always there. It is not eternal. Kaya sobrang sama ng loob niya, nag-imbento po siya ng fudge factor para ang equation niya ay mag-equate sa self-sustaining universe. But it has been disproven. Okay? Kaya ang sabi niya, pwede niyo itong i-research, the greatest blunder of Einstein's life. Yung pagdadagdag niya para lamang mapatunayan niya ang gusto niyang lumabas na katotohanan. Kagaya natin sabi natin, no matter how sincere you are, if what you're believing is not true, it is not true. And there's only one truth. Okay, so what if the universe daw? Sige, let's entertain the notion na what if the universe is constant? Alam niyo po yung second law of thermodynamics states that in an enclosed system, all usable energy is depleting o ito po ay nauubos. Parang cellphone natin. Meron niyang battery. Kahit i-charge mo yan ng 100% at patayin mo lang siya ganyan, iwanan mo siya, mauubos at mauubos siya kahit hindi mo gamitin. Di ba? Ganun yung cellphone natin, Ganun din po ang universe. Nauubos at nauubos ang usable energy. Doon po sa mga nag-aral ng college, second law of thermodynamics, sabi sa, natakan nyo na ba yun? Di ba? Okay, sa engineering, ang sabi ng second law of thermodynamics is energy cannot be created nor destroyed. It can only be converted. It means that the amount of energy in the world is constant. Hindi nagbabago. Kaya lang merong usable energy at unusable energy.
Okay? Merong waste. So yung usable energy, ang pinopoint natin, it is depleting. Pero when we look at the universe, pag tinignan natin po ang universe, nandito pa rin tayo. Hindi pa tayo nawawala. And it points to a single point in time. Ngayon, tanong natin, ay, hindi po sapat yan, Pastor. Hindi po ako naniniwala dyan. Okay. Alam niyo ba, kagaya ng sinabi natin, balik tayo kay Einstein. Ayaw niya maniwala na merong, na ang universe ay nag-expand or lumalaki. Pero, in 1927, si Edwin Hubble, isa siyang astronomer, nakita niya yung shifting red lights or red shifts, kung tawagin. Ito po ay, di ba, pag may ilaw, sa cellphone, kasi may iPhone dito, di ba pag ginano natin yung ilaw, parang may nakiiwang mga ilaw, yung sa picture, parang ganon, yung pagtingin niya sa outer space. Na yung mga liwanag na naiwan noong mga stars na nag-expand, nakita pa niya. And it is expanding, sobrang bilis nito. Kaya pinatunayan niya na kung ano yung inimbento ni Einstein o yung na-discover ni Einstein ay totoo. Kaya si Einstein wala siyang choice kundi tanggapin yun. At alam niyo kung ano po yung na-discover nila? Ano yung implications doon? That the universe is not expanding in space. Hindi po ito lumalawak. Para may space, may kawalan, at yung mga stars ay lumalawak dito, pumupunta. Hindi po. Ang nakita nila is even the space itself is expanding. Grabe ano? Even the space itself is expanding. And because of that, yung kanilang predictions ay nagkatotoo. Kung totoo daw yung general theory of relativity, lahat po ng discoveries nila ay nagpapatotoo that the universe had a beginning. Kasi kung i-rewind mo ito, kung halimbawa, bibidyohan mo ang universe, kung posible yun. Pag i-rewind mo siya, dadating siya sa punto na hindi lang siya kasing liit ng isang ubas. Kung hindi, wala talaga. Magzi-zero talaga. At mula doon sa zero yon, sumabog at nag-umpisa ang time, space, and matter. Ito ang ipinapakita ng mga discoveries ng mga scientists during the late to early 19th century. Okay? Ngayon, the question now is, if the universe had a beginning, at merong naglagay sa kanya dyan, it begs that the universe had a cause. Someone who is not made of material, kasi nag-umpisa ang material. Someone na hindi bound by time, kasi nagsimula lang ang time nung Big Bang. At someone na hindi siya covered by space, right? Which will be an omnipresent being. Kasi po ang space ay kasamang nagsimula ng Big Bang. Alam niyo po, it only fits the description of the biblical God. Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, basahin natin yung verse, ito yung verse ng Genesis 1:1. In the beginning was the Word, in the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, that was time. God created the heavens, that is the space. And the earth, that is matter. Alam niyo po, sabi ni Robert Jastrow, kung ikaw ay isang scientist na sinisikap mong alamin ang katotohanan, at inaakyat mo ang taluktok ng katotohanan gamit ang mga scientific advancements, pag-akyat mo sa pinakahuling bato na aakyatan mo, ang sabi niya, I was greeted by theologians who is now sitting at a throne. Ibig sabihin, yung kanyang pagsasaliksik ng kanyang buhay, napatunayan niya
na ito pala ang itinuturo ng mga nag-aaral ng Biblia at alam na nila ito noon pa, bago pa niya nalaman through science. Okay? So if the universe is here, God who is self-existent, who is eternal, who is timeless, immaterial, spaceless, He exists. At siya po ang nagpasimula ng lahat ng bagay na ito. Right, ngayon ang tanong natin. Ang sabi po kasi, kung ano daw po ang nagpasimula, ay may naglagay. Paano ang Diyos? Sino ang gumawa sa Diyos? Paano po yun? Sino ang gumawa sa Diyos? May Diyos eh. Sabi mo, Pastor, pag nadyan, may naglagay dyan. Paano yun? Tingnan natin. Sige, entertain natin. But the Bible is very strict na sabihin niya that God is the one who caused everything at siya, walang nag-umpisa sa kanya. But for the sake of argument, tingnan natin yung 4 possible explanation about God. 1, God is created by nothing. Pwede ba yun? Hindi pwede, ano? Kasi 0 plus 0 will always be 0. Hindi yan pwede magiging 1. Kasi nothing is 0. Sabi ni Aristotle, nothing is what rocks dream about. Wala. Okay, so hindi pwede yan. X tayo dyan. Ngayon, second, God created Himself. Tama ba yon? Hindi pwede ano. Ibig sabihin, kailangan muna mag-exist ng Diyos para gawin niya ang kanyang sarili. Hirap isipin. So, X tayo dyan sa pangalawa. Pangatlo, there is God was created by a God, was created by a God, was created by another God, was created by another God, was created by, up to infinity. Pwede ba yon? Hindi po pwede yon. Kasi it would require eternity. Hindi na siya makakagawa ng universe. Kasi hindi matatapos yung paggawa eh. Parang ganito yan. Halimbawa, may isang tao dito, si Mateo. Itinulak ko si Mateo. Gusto kong itutulak ko si Mateo. Pero bago yun, kasi merong kailangan tumulak sa likod ko. At doon sa likod ko, kailangan may tumulak sa kanya. Hanggat dapat sa likod niya, may tumulak sa kanya, may tumulak. Ang tanong ko, maitutulak ko pa ba si Mateo? Kasi wala pa tumutulak habang in the eternity. Kailangan may isang titigilan na force na magtutulak para yung reaction tuloy-tuloy kasi may tulak ko si Mateo. So hindi po pwede yung eternal regress. Hindi pwede yung meron. Kasi hindi siya aabot sa pag-create ng Diyos. But the only possible explanation that God is uncreated. He is uncaused. But through Him, He caused everything. Sige po, ang sabi po dyan, ay diretso na po yan. Yan na po yung in-explain natin. Sige po. Sige po, X tayo dyan. X yan. Okay? Next. Okay, pabalik po ng konti. Ang sabi po dun sa Psalm chapter 19 verse 2, pabalik pa po ng konti. Before the mountains were born, and you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God. And in the beginning, God created the heavens and the earth. Years, centuries that the scientists ginugol nila ang buhay nila para lamang maintindihan ang unang sentence ng Bible. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ngayon, it is true that God exists. Ngayon, what if God exists? Paano nito mapapatunayan na ang Kristyanismo ay totoo? If God exists, miracles are possible. Kung ang Diyos ay totoo, as we explained, ibig sabihin, ang milagro po ay hindi lang siya posible, ito ay also totoo. Ngayon, the question now is, we believe that Jesus Christ rose from the dead. Hindi pa natin tinapatunayan na Jesus Christ rose from the dead, but my question is, if God is able to create everything out of nothing, is it possible na kayang buhayin ng Diyos ang namatay na? It is at least possible. Ano po? Kaya ng Panginoon. Ginawa niya nga ang langit at lupa.
out of nothing? So it is at least possible. So miracles are true. Now, miracles is used by God. Next na po. Next. Yan. Okay. Right. Balik ng konti. Yun. Miracles is used by God to confirm His message. Alam niyo po, ang milagro po is very few and far in between. Ibig sabihin, hindi yan palagian. Kaya po yan milagro eh. Kasi, kagilagilalas, kagimbal-gimbal, at mapapatigil ka talaga at papakinggan mo ang salitang sinasabi. Alam niyo po, ang Panginoong Jesucristo, nung siya ay nagministeryo, ang sabi ng mga tao sa kanya, bakit? Ano bang tanda ang ipapakita mo? Para masabi mo, para malaman namin na ang mensahe mo sa amin ay totoo. Ang sabi ng Panginoon, itong katawang ito, o itong templo, gigibain ko to sa loob ng 3 araw. O, gigibain ko ito, wawasakin ko ito, at sa loob ng 3 araw, itatayo ko itong muli. That talks about the death of Jesus Christ. And after 3 days, siya ay muling babangon. That will confirm His message for us, written in the Bible, in the New Testament. And that's what separates the Bible from other religious books. The Vedas, the Quran, the sacred texts, because they did not mention any death of Jesus Christ, the miracle of Jesus Christ when He rose again from the dead. Right? Okay, welcome. Welcome. Ano pangalan mo, brother? Lance. Okay, Lance lang. Okay. Lance. So, no historical resurrection from the Bible. Okay? Next, if miracles are acts of God that confirms the message from the Bible. Ngayon, the question now begins. Sige po. Sino dito ang pinanganak sa Pilipinas? Taas ang kamay. Lahat Wala ba dito foreigner? Ay, lahat tayo pala Pilipino. Ba't ba ako nag-i-English minsan? Paano mo masasabi na ikaw ay ipinanganak o paano masasabing totoong ipinanganak ka sa Pilipinas? Paano masasabi? Hindi porkit mukha kang Pilipino, pinanganak ka sa Pilipinas. Paano natin masasabi? Through birth certificate. Tama, Birth certificate. Or yung tinatawag natin documents. Ay, meron tayo dyan PSA. Sige nga pa, Sister April. Meron tayo dyan documents. And for us to really know if the Bible is true or reliable, the New Testament is reliable, we should look at the documents. Okay? Alam niyo ba ang problema? Na maraming tao ang hindi naniniwala that the New Testament that we have right now is reliable. Pero wala silang problema na tanggapin na ang ibang mga documents is reliable. Tingnan po natin kung gaano ito ka nakakapagtaka. Okay. So, sino dyan ang mga kilala nyo? Sino yung una nakalagay? Mateo. Hindi. Homer. Si Homer na nagsulat ng Iliad. Iliad and Odyssey. Si Herodotus. Si Herodotus is known as the father of history. Ang sinulat niya yung histories. Okay? About the, I think, Greek yan si Herodotus kung tama yung pagkakaalala ko. Okay. Hindi ko masyadong makita yung mga details eh. Okay? Sina? Si Sophocles, Plato, Caesar. Okay, si Caesar, ito po ay, I think si Julius Caesar dito, na nagsulat po ng Gallic Wars. Isinulat niya, may gutom na, Caesar salad. Isinulat niya yung kanilang pakikipaggera. And people in the world believe na kung ano ang isinulat po ni Caesar is true. Kasi daw, yung kanyang mga isinulat ay maraming nakita. Ang earliest manuscript ay 9th century. Pero ito ay nasulat noong 100 to 44
BC. Pag sinabi pong manuscript, it is a copy of the original. Of course, nawala na yung original. Ang nakikita na lang nila is yung the earliest copies of the manuscripts. Okay? So, maraming naniniwala. The number of manuscript na meron siya dyan ay 251. Okay? So, para sa mga historians, para sa mga tao, sabi nila, okay, good enough, no questions asked, totoo yan. Pero pagdating sa New Testament, marami ang nagtataka. Hindi daw ito totoo. Pero tingnan natin. New Testament, kailan siya nasulat? AD 50 to 100 AD. Ang Bible po ay, especially the New Testament, hindi po siya nasulat sa isang upuan lang. The Bible is a collection of books about Jesus Christ, about the life of early Christian. At ito ay nasulat hanggang, I think, 90 AD. Okay? So, yan po ay estimation. Kaya hindi po inilalagay dyan yung exact. Is because, hindi po tayo natin pwedeng sabihin exactly. We can only give an intelligent estimation. Okay? Ngayon, tingnan nyo po. Yung earliest manuscripts, di ba po? Yung earliest manuscripts is written in 130 AD. Para malaman natin kung reliable ang document, in the ancient document, the nearer o mas malapit ito sa original na pagkakasulat, mas reliable. Kasi less time para magkamali ang tao kasi kung iisipin lang ng tao. Less time para baguhin ng tao. Tingnan natin, meron lang siyang 40 years. At yung pong kay Caesar, meron siyang 960 years na time gap. Again, yung kay Caesar, wala silang problemang tanggapin yon. Nagkakaproblema sila sa New Testament. Kahit na mas maaga siyang naisulat o nailimbag o na-transfer na copy. Ngayon, ang tanong natin, ilan ang available copies? Ilan dyan? 5,700. Kahit po pagsama-samahin natin yung ancient documents, hindi po ito makakapantay sa availability ng documents ng New Testament. That only goes to show how reliable the New Testament is. Pag pinagpatong-patong po natin yung ancient documents ng yung mga ancient documents, it would only go as high as 4 feet. Hanggang dito lang. Pero kung ang documents po ng Bible, in the early manuscripts ng Bible, ng New Testament, pagpatong-patungin natin yan, kasing taas po yan ng, alam niyo yung Burj Khalifa, the tallest building in the world, nasa Dubai. Doble ng Burj Khalifa ang tangkad ng manuscripts ng Bible. At alam niyo ba yung Dead Sea Scrolls? Nabalitaan niyo yun, yung Dead Sea Scrolls? Nabalitaan niyo yun? Ang Dead Sea Scrolls, kaya po ito yung sobrang significant para sa mga Kristiyano. Kasi po, nung nakita nila ang Dead Sea Scrolls in the 1940s, kinumpare nila ito sa Bible na meron sila at that time. And by the grace of God, kung ano ang nakasulat doon sa Dead Sea Scrolls, word by word, word for word, is the same Bible that we have today. Hindi natin pwedeng sabihin na corrupted na ang Bible o yung mensahe ng Bible ay wala na sa atin. Nabago na ito. Hindi po. What the New Testament attested, what Peter, Paul, Matthew, Mark, Luke, John, James attested at that time. Kung ano ang nakita nila, yun ang nasa atin ngayon. Yun ang hawak natin po ngayon. Sige po. Okay. So, the New Testament is reliable. Ngayon, if the New Testament is reliable, we have to look at the message of the New Testament. Ano ba ang itinuturo nito? It teaches that Jesus Christ is God who created the universe. At meron po tayong 4. Simple lang yan. 4. Hindi po ito exhaustive kasi kung exhaustive to, hindi tayo aabot ng maghapon. Kasi kailangan po natin 1 taon kung titingnan natin lahat. Ang sabi po dito, we have 4. May acronym yan, COME. Claims. Ano ba ang claims ng Panginoon? Jesus Christ claimed that He is God.
Itinuro ni Kristo na siya ay Diyos. Okay? Ang sabi po sa John chapter 8 verse 58, kung bubuksan po natin ang Biblia, si Kristo po ay nagtuturo at yung mga Hudyo ay nakikipagtalo sa Kanya. Yung mga Pariseyo, yung mga pari nung panahon ni Kristo ay nakikipagtalo kay Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, si Abraham ay natuwa nung makita niya ako. Si Abraham po, kung hindi natin nakikilala, he lived centuries before Christ. Sa katunayan, si Abraham po ang pinagmulang lahi ng buong Israel. Kaya nagulat yung mga Pariseo, sabi niya, ha? Wala ka pang 50 taon. Jesus was already 30 years old. Sabi niya, wala ka pang 50 taon. Sasabihin mo, nakita mo si Abraham. Sino ka ba? Sabi ng mga Pariseo. Sabi ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pa si Abraham, ay ako na. Kung may background music yun, dan, dan, dan. Alam niyo bakit? Kasi nakakagulat yung para sa mga Pariseo. Kasi ang pangalang ginamit, kasi mali yung grammar, papansinin natin. Before Abraham was, I am. Yun yung grammar. Diba? Mali yung grammar eh. Kasi dapat at least past tense na yun, diba? I was. Kasi nadoon na ako. Pero bakit ginamit ng Panginoon, I am? Kasi po, ang pangalang I am, ang pangalang ginamit ni Yahweh para ipakilala niya ang kanyang sarili kay Moises centuries ago. That is the name of God. The memorial name of God. Tingnan natin, Exodus chapter 3. Gusto ko pong makita natin eh. Exodus chapter 3 verse... Yeah. Ako na lang po magbabasa para... Verse 4. Hindi. Gusto ko dito sa may bandang 14. Sabi po ni Moses, then Moses said to God, if I come to the people of Israel and say to them, the God of your father has sent me to you, and they ask me, what is His name? Ano ba ang pangalan ng Diyos na nagsabi sa iyo na kausapin mo kami? Ang sabi ni Moses, ano po ang sasabihin ko sa kanila? Sino daw po kayo, Panginoon? Yan ang sabi ni Moses. Ang sabi ng Panginoon, God also said to Moses, 14, God said to Moses, I am who I am. Okay? And He said, say this to the people of Israel. Sabi ng Panginoon, I am has sent me to you. That is my name. Kaya nung ginamit ng Panginoong Jesus, before Abraham was, I am. Dun, dun, dun. Alam niyo bang ginawa ng mga Pariseo? Sa halip na sila ay magpuri sa Panginoon, ay kupa ng Diyos, purihin. Anong ginawa nila? Dumampot sila ng bato sapagkat gusto nilang patayin si Kristo. Kasi kung si Kristo ay hindi tunay na Diyos at siya'y tao, karapat-dapat siyang patayin kasi blasphemy po yan eh. When you use the name of the Lord your God in vain, you blaspheme. But if Jesus Christ is God, it is rightfully His name. At yun po ang itinuro sa atin. Jesus Christ claimed that He is God. In John 8:58. Secondly, the disciples of Jesus Christ believed that He is God. Sabi ni Tomas, si Apostle Thomas, sabi ng mga tao, mga disciples, Tomas, ang ating Panginoon ay muling nabuhay. Sabi ni Tomas, maniwala ako dyan. Kung hindi ko makikita ang kanyang sugat at ang aking daliri ay mahawakan ko ang sugat niya sa tagiliran, hindi ako maniniwala. Ang sabi ng Panginoon, nagpakita siya kay Tomas. Sabi ng Panginoon, Tomas, tingnan mo ang aking sugat. Sabi, nagpatira pa si Tomas sa harapan ng Panginoon. Ang sabi niya, Diyos ko, my Lord and my God. Napatunayan niya sa kanyang sarili na si Kristo ay Diyos. Dahil po sa pagkakataong yon, kinilala ni Tomas na si Kristo ay Diyos. Pangalawa po, OT or Old Testament prophecies fulfilled in the New Testament. Ang example po natin dyan
ay isa lang. Pero po, mga tagapakinig, mga minamahal kong tagapakinig, ang hula po patungkol kay Kristo nung Old Testament, lahat pong yun ay tinupad na ng Panginoon. At ang probability po na ikaw, ng isang tao, ay mafulfill niya lahat ng prophecy sa Old Testament, mas magaling pang manalo ka sa loto ng 100 beses na sunod-sunod. Mas malaki pa ang tsansa mo na magawa mo yon kesa ang isang tao ay magawa niya lahat ng hula ng Old Testament at mangyari ito sa buhay niya. Not unless the God who created the universe is at work. Tingnan po natin ang isa. Isaiah chapter 7 verse 14. Ang sabi po dito ng salita ng Panginoon. Isaiah chapter 7 verse 14. Ang hula po dito ng Panginoon ng Old Testament or ni Isaiah na ang isa daw pong babae na a virgin ay manganganak. Sabi po dito 7:14. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Tignan natin sa Matthew 1:23. Kung ano ang nangyari hundreds upon hundreds of years after this prophecy. Matthew chapter 1 verse 23. Okay, sabi po dito 1:23. Behold, tingnan natin sa verse 18. Now the birth of Jesus Christ took place in this way when his mother Mary has been betrothed to Joseph. Before they came together, hindi pa sila nagsasama, she was found to be with a child from the Holy Spirit. Verse 22, all this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet Isaiah. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Hundreds upon hundreds of years natupad po sa Panginoon. At alam niyo po ang ibig sabihin ng salitang Emmanuel? Literally, it means God with us. Emmanuel means with us, and El means God. Literally, Jesus Christ, God is with us. Nakasama natin, nakasama ng sangkatauhan ang Diyos na nagkatawang tao through Jesus Christ. Okay? So that fulfills the Old Testament prophecies. Kaya po, that is only one of the explanation why Jesus Christ is God. Second is His miraculous and sinless life. Sino po dito ang hindi pa nakakagawa ng kasalanan? Bakit? Yeah. Sabi po ng salita ng Panginoon, ang kasalanan daw po ay pagsisinungaling, pagnanakaw, pangkikiapit, pangangalunya, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sino dito ang wala pang kasalanan? Taas ang kamay. Lahat tayo, ano po, makasalanan. Lahat tayo at some point in our lives ay nagsinungaling. Nagnakaw. Alam ng nanay ko, nangungupit ako sa kanya noon nung bata ako. Alam ng nanay ko yun, hindi ko pwede ipagmalaki sa kanya. Sabi po ng salita ng Panginoon, if you look at your neighbor with lust in your eyes, you commit adultery with him or with her in your eyes. We look at other people with lust, we commit adultery. Nakikita ng Panginoon yan. Alam ng Panginoon yan. But God, our Lord Jesus Christ, even though He lived in this world as a man, His life is sinless. And also, His life is filled with miracles. Because He wants to confirm His message. Right? Tingnan po natin sa
Let's look at sabi po sa 2 Corinthians 5:21. Let's open Mark 12:14. Pero sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ang sabi po ni Paul, He knew no sin. Sabi po ni Peter, na disciple po ni Jesus Christ, there is no deceit found in his mouth. He uttered no sins. He is very sinless. Alam niyo po, kung sasamahan niyo ako sa buong buhay ko, halimbawa, meron dito akong taga-sunod. Halimbawa, meron ditong tao na gustong-gustong sumunod sa akin, na parang, ang galing mo, pastor. Halimbawa lang ha. Ang galing mo, pastor. Gusto kong sumunod sa lahat ng mga, ng kaya mong gawin. Gusto kong matutunan. Kasi parang ang galing-galing mo. Parang ang tinutino mong tao. Halimbawa lang po ha. Hindi ko sinasabing ganito ako. Pero itanong niyo po sa kasama ko sa bahay. Tanong niyo po dito kay Justine. Tanong niyo po dito sa asawa ko. 1 linggo pa lang tayong magkasama. Sasabi nga, parang hindi ikaw yan pag nasa church ha. Pero si Paul, si Peter, yung mga disciples na nakasama nila si Jesus Christ for 3 years, they cannot say anything about Jesus Christ. Hindi nila masabi na si Kristo ay nagsisinungaling. When we read the New Testament, makikita natin po yung mga details that would embarrass them. Ibig sabihin, nagpakatotoo talaga sila sa sinulat nila. Hindi sila nag-whitewash, nag-sugarcoat para sa leader nila. Jesus Christ is very sinless. Okay, next is the empty tomb and the resurrection appearances. Kaya ito sinasabi natin kanina, Jesus Christ showed Himself. Jesus Christ showed Himself sa mga disciples. At hindi lang yun. Siya po ay umakyat sa langit. Kita ng mga disciples. And Paul confirmed it. Kinausap ni Paul, isinulat ni Paul yung mga nakita niya. Mga nakausap niya. Okay. Alam niyo ba, itong empty tomb na ito, Jesus Christ was buried in a rich man's tomb na pangalan po ay si Joseph of Arimathea. And after 3 days, nakita nila that the empty tomb or the tomb, yung pong takip ng libingan na bato ay nakaipod na. At yung mga gwardya ay tulog. Ngayon, natakot yung mga gwardya kasi wala na yung bangkay eh. Natakot po yung mga gwardya. Pumunta sila sa mga Pariseo. Sabi nila, mahal na hari din pala. Sabi niya doon sa mga Pharisees, wala na po ang katawan ni Jesus. Siya po'y muling nabuhay. Sabi ng mga Pariseo, hindi totoo yan. Ganito ang gawin mo. Bibigyan kita ng pera at sabihin mo, hindi nabuhay si Kristo. Ang sabihin mo ay sa nung gabi, dumating ang mga disipulo ni Kristo, inipot nila ang takip ng libingan at kinuha ang katawan ni Kristo. Ito ang sasabihin mo sa lahat na nagtatanong sa iyo, ha? But the reality is undeniable. Totoo pong nabuhay si Kristo. But what is shocking right now? Yung pong paliwanag na yon is existing until today. Pag tinanong mo ang mga Hudyo sa panahong ito, meron pa rin silang sasabihin na hindi totoong nabuhay na magmuli si Kristo. Kung hindi, ng isang gabi, dumating ang kanyang mga disipulo, inipod ang pinto, at kinuha ang katawan ni Kristo. Hanggang ngayon po, yung sinabing cover-up ng mga Pharisees, hanggang ngayon prevalent pa rin sa Judaism. Kung hindi po totoo ang sinasaad ng Biblia, ng New Testament, hindi po yan makakarating hanggang ngayon sa atin. But Jesus Christ showed Himself to everyone. More than 500 years. More than 500 years now. More than 500 eyewitnesses. At nung panahon yun, ito'y nasulat ang Biblia, buhay pa ang mga taong yun. Kaya kung nagtataka sila at gusto nilang malaman ang katotohanan, pwede nilang i-confirm.
doon sa mga nabubuhay ng panahon yon. And none of them, wala po sa kanila ang nagpabulaan. Hindi naman totoong nabuhay si Kristo. Ginawa lang namin para trip-trip lang namin, mga tagasunod niya. Wala po. All of them, sila po'y nanindigan na si Kristo'y nabuhay. At kahit sila'y patayin, hindi nila itinago ang katotohanan ito. That's also one of the reasons why Jesus Christ is God. Okay. Next po. If Jesus Christ is God, whatever He says is true. Next po. Since Jesus is God, whatever He says is true. Ngayon, ano ba ang sinabi ni Kristo? Dito na po tayo magtatagpo. Ang sabi po ng Panginoon, I am the way. This is the words of Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Again, the nature of truth. Ang katotohanan po is absolute. Ibig sabihin, it is narrow, and the opposite of truth is false. Tama po. Ang sabi po ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. Now, the question is, paano pag may nagsabi sa atin na, para makapunta ka sa Diyos o sa langit, kailangan mong umanim sa relihiyon? Tama ba yun? Tama ba? Pag sinabi ng isang tao na, hey, gusto mo bang pumunta sa heaven? Come with us. Dito ka sa amin sa church. At pag umalim ka sa church, pupunta ka sa langit. Binibigyan ba tayo ng kalayaan ng salita ng Diyos na maging tama yon? Sabi po dito, Jesus is the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father except through Him. Pag may nagsabing tao na, kung gusto mong pumunta sa langit, gumawa ka ng mabuti. Is that a way for us to be in heaven? Way ba yun para makapunta tayo sa langit? Hindi pa rin. Hindi yun ang sinabi ni Kristo eh. Ang sabi ni Kristo, the only way for us to go to heaven is that we go through Him. Siya ang ating magiging daan. Hindi daan, pag may nagsasabi na ang daan papunta sa langit ay mabuting gawa, ekis tayo dyan. Hindi tayo nang dadalhin sa katotohanan. Pag sinabi na ang papunta po sa Diyos o sa langit ay sa relihiyon, ekis tayo dyan. Kaya hindi namin sinabi na why herald of faith? Hindi po ito ang ating itinuturo. Hindi po natin tinuturo na pag dumalo ka sa church na ito, maliligtas ka. Hindi po. We only want to bring you to Christ. That's why Christianity? Bakit si Kristo? Because Christian is the only way to God. Paano yun nangyari? Paano yun nangyari? Sige nga po, sister. Again? Sige po, next pa po. Meron pa po dyan next. Okay. Being human, bilang mga tao, mga tagapakinig ko, alam natin na tayo ay nagkasala. Tama? Tama po. Sino po dito walang kasalanan? Itaas nga ang kamay. Wala. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo nakapagsinungaling na. Lahat tayo nakapagnakaw na. Nakaw ng tingin. At dahil po sa ating kasalanan, ito ang nagpahiwalay sa atin sa Diyos. Ang sabi po ng Romans chapter 6, verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So by default, man, kayo po at ako ay makasalanan. And by default, kailangan nating pagbayaran ng kasalanan ito. At ang kasalanan ito ay nangangailangan ng kamatayan bilang kabayaran. Yan po ang hatol sa atin ng Diyos. Kasi tayo ay sa Kanya nagkasala. So tayo po ay pupunta sa eternal death ng Panginoon. Yan po ang kamatayang maghihintay sa atin. That is hell. Eternal. Ang eternal po ay walang hanggan. So that's why we cannot go to the Father. What Jesus Christ did in our life is to bridge the gap.
Para tayo po'y makarating sa langit, kailangan po natin ng perfect, sinless life. But we know na hindi natin kaya ang perfect, sinless life. Lahat tayo nagkasala. What Jesus Christ did is He came down from heaven, lived a righteous life, and then He died on the cross. Bakit siya namatay sa krus? Kasi pinasan niya ang kasalanan ng sanlibutan. Ang kasalanan mo, kasalanan ko, ay binayaran ni Kristo. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi sa Romans 6:23. And Jesus Christ died kahit wala siyang kasalanan. Kasi siya ang umako ng kasalanan na ito para sa atin. And no one is able to do that. Kaya nga sabi po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life, says the Lord Jesus Christ. No one comes to the Father except through Him. Sabi po ng Panginoon. At kung ang iyong kasalanan ay napatawad na sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo, ang puso mo ay magkakaroon ng kapanatagan. Bakit? Hindi ka na nag-iintay ng kamatayan eh. Ang iniintay mo na ay buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay na ito. So that what separates Christianity from all other religions. Only Christianity can offer you restful hearts. Kaya po ang sabi po niya sa Matthew chapter 11, Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Pabalik po. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Dear friends, mga tagapakinig, the Lord is offering us eternal life with Him in heaven. And that is the truth. At kung ang atin pong magiging desisyon ay ipagpasawalang bahala ang katotohanan ito, we will spend the rest of our eternity without God, without His life, without His truth, and without His presence. And that is in heaven. Gano'n ba katagal ang eternity? Mga tagapakinig. Tingnan niya natin. Kaya niyo bang bilangin ang buhangin sa isang tabo? Hindi Paano kung ang buhangin ay pinuno ang isang buong mundo? Kaya ba natin bilangin? Hindi pa rin sige nga po, isipon natin. Yan. Kaya niyo yung bilangin? Sino gusto mag-umpisa na? Wala pa. Okay. Paano kung ang buhangin ay kasing dami ng bituin? Ilan bang mundo ang kasya sa isang bituin? Sabi dyan, 1.3 million, tama ba? Next mo nga po, sister, 1.3 million earths ang kasya sa isang bituin. Paano kung ganun kadaming buhangin? Kaya mong bilangin? Hindi pa rin. Next. Yung pinakamalaking star, yung Canis Majoris, meron daw itong trillions of sun ang magkakasya dito. Next nga po, Sister April. 9.3 billions of sun ang kasya dito. Yan, imagine nyo. Ganun kadaming buhangin. Ikaw ay isang ibon, na magaling na ibon, kayang mabuhay sa outer space. Kukuha ka ng isang buhangin, iikot ka sa dulo ng universe, babalik ka doon, tapos kukuha ka uli ng isang buhangin, iikot ka sa universe, babalik ka doon. Hanggang matapos mo yung buong makuha mo lahat ng buhangin doon sa ganong kalaking star. Brothers and sisters, friends, loved ones, eternity has just begun. Hindi po ito natatapos. Gaano man katagal mo gawin yon, hindi mo pa nasisimulan ang walang hanggan. And the Lord is offering us to be with Him eternally. Sa pamamagitan ng pagpapatawad ng ating kasalanan kung tayo'y mananampalataya kay Kristo.
at sa kanyang ginawa sa krus para sa atin. Okay? So, that is our presentation for this afternoon. Sana po ay meron tayong nakuha. Ngayon, si Sister April ba? Ikaw ba, Lab? Okay. May magandang babae po na magbibigay sa inyo ng papel. At gusto ko magsulat kayo ng mga questions niyo. At sasagutin natin. Gusto ko may tanong dapat. Kasi pag walang tanong, hindi papauwiin yung mga dapat magsulat kayo ng tanong ninyo. Okay. Pero for the meantime, mga mommies, pakidala po na ng ating mga merienda para after po na mag-resume tayo, magko-question and answer tayo. Okay ba yun, everybody? Parang gusto na akong merienda. Dapat may tanong kaya. Okay?